Mga dapat mong malaman tungkol sa pagbubuntis sa ikalawang linggo. Ang episode na ito ang sagot sa katanungan mo tungkol sa pagbubuntis sa ikalawang linggo, mami. So tatalakayin natin dito kung ano ang development ni baby at kung ano ang mga sintomas na nararanasan ng nanay sa pagbubuntis sa ikalawang linggo. And guys, sa ikalawang linggo ng pagbubuntis, gaano na ba kalaki si baby? So marahil ay nagtatanong ka rin kung ano na ba ang itsura niya. So, ang totoo guys, ang due date mo ay calculated simula sa unang araw ng huling menstrual period mo. So for example, nangyayari ang conception sa loob ng ikadalawang linggo. Simula ngayong araw ay dyan pa lamang magsasabing buntis ka. So ang sagot ay wala pang size o timbang si baby sa ikalawang linggo ng pagbubuntis. Ngunit sa loob lamang ng maikling 40 weeks, ang baby ay lalaki magmula sa isang maliit na butil hanggang sa maging kasing laki ito ng watermelon o pakwan. So kamusta naman ang development ni baby? So kagaya nga na nabanggit ko kanina, hindi pa po nag-i-exist ang baby sa una at ikalawang linggo ng pagbubuntis mo. So sa ikalawang linggo, nangyayari ang pag-ovulate mo. Ano ang nangyayari sa panahon ng ovulation? Ang ovary mo ay maglalabas ng ripened egg o hinog na itlog papunta sa iyong fallopian tube. Mula sa 900 milyon na bilang ng sperms, isa lamang mapalad na sperm cell ang makakapasok sa hinog na itlog ng babae sa panahon na ito na tinatawag na conception. So ngayon, alam mo na ang kalagayan ng baby sa ikalawang linggo ng pagbubuntis. So alamin naman natin ang mga pagbabagong maaaring mararanasan ng ina sa pagbubuntis niya sa ikalawang linggo. So just continue watching. Ano ang kalagayan ni nanay sa ikalawang linggo ng pagbubuntis? So guys, last episode ay napag-usapan natin sa video ang pagbubuntis sa unang linggo, ang tungkol sa mga sintomas ng pagbubuntis. Ang mga sintomas na mga nabanggit ko ay dala-dala pa rin ni nanay sa ikalawang linggong ito. May mga nadagdag pa nga kung tutuusin. So alamin natin kung ano-ano pa ang mga ito. Pananakit ng puson. Marami sa mga babae ang binibigyang kahulugan ang pananakit ng puson. So posible rin itong sintomas na dadatnan ka ng buwan ng dalaw. Ngunit, alam mo bang sintomas rin ito ng pagbubuntis sa ikalawang linggo? Next is yung pagbabago sa matris. Kung papansinin mo ng madalas ang cervix mo, marami ang mga babaeng kinaugalian ito. So marahil ay mapapansin mo ang pagbabago sa iyong cervix. Nagiging mas malambot ito, nakataas at iba pang mga pagbabago. So nangyayari ito guys dahil sa tinatawag na ovulation. Next is yung masidhing kagustuhang makipagtalik. Para sa kaalaman mo at ng iba pang mga babae sa panahon rin ng ovulation, nangyayari sa ikalawang linggo ng pagbubuntis. Isang natural na resulta ayon sa mga pag-aaral ang pagtaas ng sex drive ng isang babae. Next is yung pagsusuka tuwing umaga. Isa ito sa mga na-experience ng mga mami na maselan ang pagbubuntis. So isa ka ba sa kanila? Don't worry guys kasi normal lang ito. So kabilang sa mga sintomas nito ay yung pagkahilo, pagsusuka, headache o pananakit ng ulo. On the other hand guys ay hindi ito tumatagal at nawawala rin ito kaagad. Next is yung maselang pang-amoy. So guys, totoo talaga ito dahil sa mga hormonal changes ni mami. Isang katangian na hindi mo pa nararanasan nung una. Ilan pa sa mga pagbabagong nararanasan ni mami sa ikalawang linggo ng pagbubuntis ay ang mga sumusunod. Pananakit ng balakang, bahagyang pagdurugo, nagkaroon ng kabag, paglabas ng mucus o discharge sa puwerta. So ang mga nabanggit ay ilan sa mga posibleng mararanasan ni mami sa pagbubuntis sa ikalawang linggo. So tandaan lamang na hindi pare-pareho ang mga pagbabagong nangyayari sa pagbubuntis. Para naman sa mga daddies na nanonood nito, intindihin lamang ang babaeng buntis o yung asawa dahil hindi biro ang pinagdadaanan nila. Guys, narito naman ang checklist para sa ikalawang linggo ng pagbubuntis. Paghinay na sa pag-inom ng kape. Makipag-usap sa doktor mo tungkol sa mga gamot na pwede at hindi pwedeng inumin kung ikaw ay buntis. Kumain ng sapat at malulusog na pagkain. Ipakipag-usap sa doktor ang mga ehersisyong pwede mong gawin. So alam mo ba na ang pag-ehersisyo ay hindi masama sa buntis? Bagus guys, ito ay kailangan pa nga para mas mapabuti ang iyong pagbubuntis. Kung sa tingin mo nakatulong ang video na to, please like and subscribe for more usapang pagbubuntis tips. So guys, abangan ang next episode about 3rd weeks of pregnancy. Maraming salamat sa suporta and hope to see you on our next video. Ingat! Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be murmur, might be love letters.